Po, ang propose po ng team namin, si Ate Nora po sa Barangay Bukal. Pero ipapaliwanag po namin kung ano po talaga yung spike note at kung ano yung pwedeng ipang support sa spike note. So after po nun ay siguro magtatanong po kami dun sa meeting na kung sino po yung meron pong manifestation po ng spike note na hindi pa naman po confirm pero i-confirm po namin. Rapid ground assessment po yung gagawin namin. Rapid ground assessment. Then collection po ng soil sample, collection ng lip sample, at syempre po baka makapag-collect na rin kami ng mismong specimen. Thank you so much po. Thank you. Happy farming! Andito po tayo ngayon sa Barangay Sumakap ng Cabinti, Laguna at naga-ground assessment po tayo ng ating mga nyugan na may peste ng ating tinatawag na spike moth. So ito po yung patunay na meron siyang spike moth, kaya lang maganda na rin dahil nakakita tayo ng predator. Kung tawagin nila ay Duterte, pero yung po ay langgam na maliliit na kulay orange o sabi ng iba pula. Pero mas kaliliit kaysa doon sa tinatawag ng iba na apanas. Yung po yung kumakain ng uod o yung larva ng tinatawag nating spike moth. Kaya sana mabalance yung ecosystem dito sa lugar nang sa ganun hindi masyadong dumami yung tinatawag nating pesteng spike moth sa ating coconut. So tingnan natin, picturean natin. So ayan po yung patunay na meron siyang spike moth pero kinain ng ating mga Duterte na yun ay isang klase ng langgam na kulay pula na talagang mapinong-mapino siya. So i-close up natin. So ayan po yung mga nagagapang na kulay pula na yan. Ayan, ito. Ayan, yan po yung kumakain ng ating spike moth. Dahil ang hinahunt nila para kainin bilang kanilang pagkain ay yung larva ng ating spike moth. So salamat na lang dahil may mga kasama ko, si Kuya Francis, si Kuya Aris, si Kuya Jun. Kuya Jun, hindi ko makita. Sila po yung kasama natin dito sa lugar at saka si Kuya Nanding. Kung saan ay naging vigilant, kailangan natin na mailigtas yung ating mga coconut dahil nagkakaroon po ng peste dito sa mga kalapit na bayan nitong Cabinti. Sa katunayan ay meron na po kaming nakita dito sa part ng Sampaloc, Quezon at saka po sa Lucban na kung saan ay 1 kilometer radius yung mga barangay na pinupuntahan namin bilang protekta at maging vigilant tayo para masuportahan natin ang ating nyog laban sa peste na spike moth. Yun lang, maraming salamat and happy farming! Ayan po yung mga kasama ko sa rapid ground assessment ng ating coconut spike moth. So iikot pa tayo dun sa lugar. So, tara kuya. So ayan po. Kuya, ano po yung hawak nyo? Talbos nung may sakit na niyog. So ayan po yung patunay na meron kaming nakita rito na talbos nung ating nyog. Na ang suspecha po natin dito kasi yun yung number 1 na symptoms ay meron po siyang coconut spike moth. Yun yung naka-infest sa kanya. Kaya itong isang maliit na nyog na to, titingnan natin kasi bakit siya ay nagkakaroon ng mga spotted dot doon sa kanyang mga fronds o sa palapa. So titingnan natin at ayan nililinis nila si Kuya Aris, si Kuya Nanding at si Kuya George. At ayan, meron po silang nakita na ito yung medyo nakakatakot kasi ayan, ang laki ng ulahipan. So may ulahipan pong nakita na delikado doon sa atin, baka tayo ay makagat. Isa sa yun ating picturean. Wala na yun. Ayan. May ulahipan na delikado kaya tuwing tayo ay maglilinis ng ating nyog, konting ingat po tayo. So ayan po yung naging status ng ating nyog, bagay may infested siya nung diamond spike moth. At yung hawak ni Kuya George, ayan po.
Puro spot na. Ito po yung Sunog-sunog. sunog na dahon ng ating palapa. Kokolekta po tayo ng sample nito at patunay na kinain na ng ating spike moth na tinatawag. So yun lang, maraming salamat and happy farming!